Umarangkada ngayong Huwebes ang tigil pasada ng ilang transport groups bilang protesta sa sunod-sunod na mega oil price hike. May libreng sakay ang gobyerno sa ilang lugar para sa mga apektadong pasahero. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph! Rafi Connie, tuloy-tuloy nga itong ginagawang una sa 2 araw na transport strike, tigil pasada ng ilang mga transport group katulad na lamang ng grupong Manibela dahil sa walang habas at walang patid na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nakakaapekto na sa kanilang kita. Dito sa Minagtahan sa Maynila ay nangalampag ang grupo ng mga motorista at sa pamahalaan para ibaba ang presyo ng produktong petrolyo. Nanawagan ng grupo sa mga dumaraan dito sa mga motorista na bumusina bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa mga inilalaban nilang mga hinaing. Dito sumasakay yung maraming mga commuter dito sa bahaging ito ng Maynila, kaya nahirapan yung ilan na makahanap ng mga sasakyan dahil hindi bumiyahe yung mga biyaheng nandito sa terminal. Pero nag-deploy ng ilang truck ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa libreng sakay at may ilan na kinuha ito. Sumabay kami sa isang libreng sakay na truck at napansin natin na bagaman may mga stranded na mga pasahero ay hindi naman sila ganoon kadami. Ang mga sumakay na mga pasahero kinailangan maghintay na mapuno muna yung libreng sakay pero hindi naman nila ito inaalintana. Nawagan ang grupong Manibela sa gobyerno, partikular kay Pangulong Bongbong Marcos na agad na suspindihin yung excise tax matapos ng pirmahan kahapon ang batas para sa emergency powers na yan. Hinihiling din ng grupo sa pamahalaan na ipatupad na yung sinuspending piso hanggang 2 piso sana na dagdag na pamasahe sa kanila dahil hindi daw sapat yung 5,500 na ayuda ng DSWD sa kanila. Narito ang pahayag ng Pangulo ng Manibela na si Mar Balbuena at ni Jean Henares, isa doon sa mga naapektuhang commuter. Kahapon narinig natin na itong pagpirma ng excise tax na masuspinde ay malaking bagay, pero ang tanong, kailan ito ipatutupad? Sana maintindihan ng ating Pangulo ang mataas na presyo na hindi regulated ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Sana po pakinggan din sila kasi paano naman po kaming mga minimum wage earner kung manghihingi sila ng konting dagdag? Paano naman po yung ibang tao na konti lang din po yung pamasahe? Joseph, kumusta yung initial assessment ng Manibela? Naging matagumpay ba itong kanilang tigil pasada? Sa assessment nila ay naging matagumpay naman sila sa pagsasagawa noong kanilang mga kilos protesta ngayong umaga, at kahit naman dun sa reception ng ilang mga motorista ay kapag dumadaan sila dito, kahit yung mga ordinaryong mga nakasakay sa mga kotse, sa mga lalo na dun sa mga motor ay bumubusina sila, pagpapakita na kahit sila ay nararamdaman yung ipinapanawagan nitong Manibela na kahit naman lahat naman tayo ay umaaray na doon sa patuloy pa rin na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. 21 at strike centers yan at marami nga dyan sa Metro Manila, Rafi, tulad ng nasabi ko kanina. Maraming salamat, Joseph Morong. Ngayong may tigil pasada ang ilang transport groups kontra oil price hike, pahirap ang makasakay ang mga commuter sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Pasig, naipon ng mga pasahero sa gilid ng kalsada dahil halos walang masakyan. Ayon sa ilang nakausap ng GMA Integrated News, late na sila sa trabaho. Meron ding ibang sumabit na sa pintuan ng jeep para makaalis. Naipon din ang mga pasahero sa Dr. Santos Avenue sa Parañaque dahil kakaunti ang mga bumiyaheng jeep. Ang iba napilitang sumakay sa UV Express o kaya mag-book ng motorcycle taxi kahit mas mahal ang pamasahe. Sinuspindi ng Energy Regulatory Commission ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa Pilipinas. Kasunod po yan ang deklarasyon ng Pangulo ng State of National Energy Emergency sa gitna ng epekto ng gulo sa Middle East. Sa WESM, nagbebenta ng kuryente ang mga power plant at doon din bumibili ng kuryente ang mga power utility companies at electric cooperatives sa buong bansa. Ayon sa ERC, ngayong suspendido ang WESM, tatakbo ang power system ng bansa sa ilalim ng Special Operating Guidelines ng Department of Energy na pinaprioridad ang maayos na paglalabas ng available na renewable energy resources at pagtitipid
sa inventaryo ng langis. Ipatutupad naman ng ERC ang isang pricing mechanism kung saan posibleng may itatakdang presyo o may kontroladong presyo sa pagbili ng kuryente mula sa iba't ibang uri ng power plant. Layon po nitong maiwasan ang lubhang pagtaas ng singil sa kuryente at matiyak ang supply nito. Kaninang pasado hating gabi, naging epektibo ang suspensyon at mananatili hanggat maglabas ng bagong desisyon ang ERC. Matapos magdeklara ng State of National Emergency, pinirmahan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa Pangulo ng emergency powers para suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Balita ng atin ni Ivan Mayrina. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Inaasahan makatutulong ito lalo't 3 linggo nang nakalulula ang taas presyo sa mga produktong petrolyo dahil sa mag-iisang buwan ng sigalo sa Middle East. Tinatayang nasa 5 hanggang 10 piso kada litro ang posibleng mabawas sakaling tanggalin ng excise tax. Nauna na rin nagdeklara ang Pangulo ng State of National Energy Emergency na epektibo ng 1 taon. Sa presidential address, idiniin ng Pangulo na ang problema ay partikular lamang sa presyo at supply sa sektor ng enerhiya at hindi pangkalahatang problema sa bansa. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO in its declaration of a energy emergency provides the executive. Ang nagbabadya raw ng malaking problema ay kapag umabot sa kritikal ang supply ng langis. Sa Executive Order 110, tinukoy ang Department of Energy Act of 1992 kung saan maaaring ideklara ng Pangulo na kritikal na o nanganganib ng supply ng enerhiya at maaari ito magpatupad ng Fuel at Energy Allocation Plan. Sa nasabing batas, nakasaad na sa ganitong panahon, maaaring magpatupad ng Fuel and Energy Allocation Plan at iba pang hakbang gaya ng pagrarasyon ng fuel at iba pa. Inilatag sa EO ang tinawag na uplift o ang unified package para sa kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon. Binuo rin ang uplift committee na pangungunahan ng Pangulo. Imomonitor nito ang galaw at pamamahagi ng supply ng petrolyo, pagkain, agri-products at iba pang pangunahing pangailangan. Pati mga serbisyo tulad ng transportasyon, utilities tulad ng kuryente at tubig gripo at serbisyong pangkalusugan. Bubuo rin ang komite ng mga pamatagalang solusyon para bawasan ang konsumo ng petrolyo. Pinapayagan din ng EO na bumili ng langis ang DOE at Philippine National Oil Company. Ang Budget Department ang maghahanap ng mapagkukunan ng pondo kung kailangan at ang pagtitiyak na tama ang paggamit nito. Ayon sa Department of Energy, nasa 45 days na lang ang supply sa diesel at hanggang 60 days sa gasolina. You can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines, we will have already a flow of oil. Right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Oo nga't may supply pero kakayanin ba ang presyo? Lalo't ngayon pa lang, hirap na ang maraming Pilipino. Pagtitiyak ng Pangulo, lahat ng mga mungkahi para tugunan ng problema ay maingat at pinag-aaralan. Dahil sa oil deregulation law, hindi kontrolado ng pamahalaan ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pwede i-take over ng gobyernong oil companies kapag idineklara ang isang national emergency. Pero nang tanongin ng Pangulo kung isa ito sa mga pinag-aaralan, ang sagot niya, I don't want to get into that discussion. tingin naman ng ilang senador tila nahuli ang pagbuo ng crisis committee para sa State of National Energy Emergency. It's a little bit too late kasi isang buwan na. Dapat ito, at nung umpisa pa lang, nagkaroon tayong crisis committee. Nung nagkakaproblema na sa supply ng fuel, dapat may mga concrete plans and concrete actions. Walang national contingency plan after 25 days.
Baka nga raw dapat national emergency ay dineklara ayon kay Senador Bam Aquino. Kung energy lang daw kasi, baka anya hindi kasama ang price control sa mga pangunahing pangailangan. Naniniwala rin ang ilang senador na dapat idamay sa mabibigyan ng ayuda ang middle class. Sila talaga yung madalas tinatamaan kung ano yung pwede nating maibigay na mga extended assistance. Tanong ni Senador Amy Marcos, hanggang ayuda na lang ba ang kayang gawin na hindi naman anya pang matagalang solusyon at pinagkakakitaan pa? Ilang senador na nagsulong ng supplemental budget na magagamit sa ayuda. 52 billion pesos ay tinutulak ni Senadora Risa Ontiveros sa kanyang panukala. Pinag-iisipan naman ni Senador Loren Legarda na maghain ng bagong bayanihan law para raw magamit ng gobyerno sa pagtugon sa krisis. Ayon pa kay Senate President Tito Soto, tutugon ng mga mababatas sakali magpatawag ng special session ng Pangulo para magpasa ng batas kaugnay sa krisis sa langis. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Tatlong magkakaanak sa Kawayan, Masbate ang patay dahil umano sa kinaing puffer fish o butete. Ay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5, aksidenteng nalambat ng isang mangingisda sa lugar ang butete. Itatapon daw sana niya ito dahil alam niyang nakakalason. Pero hiningi raw ito ng mga biktima at niluto. Matapos kainin ng mag-asawa at kanilang pamangkin, nagsuka at namanhid daw ang katawan nila hanggang sila'y bawian na nga ng buhay. Ayon sa BFAR Bicol, kabilang ang mga yan sa sintomas ng puffer fish poisoning, dulot po ng taglay nitong tetrodotoxin. May ganyang lason din ang mga goby fish at yung tinatawag na biya o mulog. May iba't ibang uri ng species ng puffer fish o kilala sa local name na butete o tikong. Sa ibang bansa, kinakain po ang ilang uri nito matapos ang metikulosong paglilinis at pagluto ng mga eksperto. Paalala po ng BFAR, walang lunas o antidote sa lasong tetrodotoxin at hindi ito natatanggal kahit pa linisin at lutuin ang isda. Dito po sa Pilipinas, pinagbabawal sa batas ang pagbebenta, pamamahagi at pagkonsumo ng butete.